Sa mga padi natin dyan na gustong matuto kung paano magpalit ng ignition ng ating drying machine, particularly ito pong Maytag, ito pong video na to ay para po sa inyo. Pakitutukan nyo lang po para wala po kayong mamiss na kahit anong parts ng ating video. Ayan po, bali unti-unti po natin siyang kinakalas. Hindi po kasi basta-basta magkalas nitong ignition sa ating dryer kasi baka mabasag. Isa pa, halimbawa at pwede pa rin siya at naglulus lang pala, pwede pa po natin siyang ibalik. Napaka-selan kasi nitong ignition na ito, bali parang ano siya, asbestos na pag nabasag, pag nalaglag, basag. Yan, ganyan lang siya, dahan-dahan lang makukuha rin natin yan. Ayan po, pihit lang ng pihit hanggang matapos. Actually konti-konti lang kasi ang hirap ng posisyon ng ating pampihit. Hindi siya na-rotate ng 36 degrees, kaya ayan po, konti-konti lang talaga. Masasaan ba madadali rin natin yan. Yan. Kaya po, ito lang po payo ko sa ating mga laundry owner. Yung mga ganitong bagay na kaya naman na po nating gawin, makabubuting gawin na lang po natin para naman malesen yung ating gastos. Alam naman po natin kung paano mag-maintain ng laundry, masyadong magastos, lalo pagka ilalapit pa po natin sa mga technician itong ganitong klaseng sira. Although mahirap, pero tiyaga-tiyaga lang. Ang importante, na-lessen yung ating gastos para sa maintenance ng ating machine. Mahirap pero masarap itong ginagawa po natin kasi at the same time marami tayong natututunan. Ako po hindi po ako technician, bali ayan natanggal ko na po finally. Ayan o, kung nakikita nyo may dot po siya, may dot po yung ating ignition. Ayan, nakikita nyo, papansin nyo yan, may dot. Ayan, tinuturo ko po. Wala nga eh. Ayan o, ignition. Ayan yung dot nya. Yan ang reason kung bakit ayaw niya na mag-ignite. Walang ano. Lalapas ang gas, kaya lang mag-aapoy. Ito na po yung bago nating ipapalit. Ito na nga ba yung bago? Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Yan po yung ipinalit ko sa ignition na luma na hindi na nag-i-ignite. Ayan o. Ipipihit lang po natin. Dahan-dahan lang kasi ingatan po. Yung ignition po na yan is kailangan ng extra ingat. Kasi konting bagay lang dyan. Konting hulog, konting ipit, mababasag po yan. Sayang. 1.9 pa po naman yan. 1.9 yan. Tama. 1.9 ang price niyan. Ayan. Bali, binabalik na po natin. Kailangan dahan-dahan. With care yan dapat kasi hindi yan basta-basta. Pag nabasag yan, wala pong warranty yan sa binilan po natin. Ayan po again, pihit-pihit po, dahan-dahan lang. With care ang ginagawa ko po rito. Hindi po kasi nakukuha yan sa mabilisan, lalo hindi naman po ako technician. Yan, dahan-dahan lang. Huwag po mamadaliin, baka mamali tayo. Ang
importante lang naman dyan, mahigpitan natin ng maayos. Huwag naman yung sobrang higpit. Baka naman mabasag na po yung ignition natin. Ayan, dahan-dahan lang. Hindi naman po nagmamadali. Tsaka pwede mo namang i-stock yung mga lalaban temporary. Ako rin po pala yung owner na itong laundry na ito. Ako rin po yung tagalaba. Bali, ako lahat. In other words. Pero kaya naman po. Pero may kapalitan ako rito every Sunday and Monday para nakakapagpahinga po tayo. Yan, dahan-dahan. Yan, medyo mahigpit na siya. Dahan-dahan lang. Ayan, nakabit na po natin. Ayan na po, ikinokonek na po natin yung wire ng ignition. Medyo masikip lang po yan kasi gawa ng bago po yung ating ignition na yan. Pero masaswak din yan. Medyo mahirap lang. Yan. Okay na. Andito naman po tayo sa portion kung saan ibabalik na po natin yung parts ng ating dryer. Unahin po muna natin itong tab. Itong dryer tab. Ayan. Medyo kailangan pit na pit siya doon sa ano niya, sa pinaglalagyan niya. Ayan. Kailangan nakadikit siya sa mga roller. Yun lang mahirap dito, yung pagbabaklas ng ating dryer at ang pagbabalik. Medyo mabusisi at medyo matagal. Ayan, binabalik na po natin isa-isa. Ito po yung front. Ayan po yung ating front parts. Ayan, kailangan din naka-fix dyan yung ating tab ba tawag dito, yung pinaka-drum. Kailangan walang sisingaw na kahit anong init dyan. Kailangan pit na pit yan, fix na fix. Yan, bago ko po tinotornilyo, sinisipat ko munang maigi para walang sablay. Ayan, dahan-dahan lang, pero pasasaan ba't matatapos din to. Yan po yung buhay ko bilang laundryman ng itong laundry po natin. Medyo masarap kapag kumikita, mahirap pagka may trouble. Like eto kasi hindi hindi umiinit o hindi nag-i-ignite, wala na pong apoy na lumalabas sa ating dryer machine, kaya napilitan po na tayong buksan. Doon nga nakita natin na medyo sablay na yung ating ignition. Medyo mahirap yung first part, yung part na pagbubukas nitong machine. Ito kasi binabalik na po natin yung mga parts niya, pero yung portion kung saan binabaklas natin yung machine, panoorin nyo na lang po sa isang video po namin. Bali, doon naman po kung paano ko po nililisan yung ating machine. Doon po makikita nyo kung paano ko siya binaklas. Dito naman po makikita nyo naman kung paano ko siya ibinabalik. Ayan, mahalata nyo naman po na hindi ako technician kasi medyo mabagal ang galawan. Lahat kailangan tama. Ayan, yan yung mga katabing dryer namin. Ayan, bali po na ibinabalik ko na yun po yung front door. Again, ang masasabi ko po sa kapwa ko po owner,
Tsaga-tsaga lang. Tanong-tanong sa mga technician. If possible, pag nagpapagawa po kayo ng machine, i-video nyo po. Ang problema, minsan tinatakpan din ng technician yung yung ginagawa nila. So titigan nyo na lang pong maigi. I-video nyo po, makakakuha rin po kayo ng guide kung paano po nila binabaklas yung machine. Pero yung mga important parts, kung papansinin nyo, tinatakpan din nila. Pero ako, matyaga ako, masusi akong pinag-aaralan ko po bawat galaw ng technician. That's why natuto po ako. Yun lang, medyo may kabagalan. Pero grabe, laking tipid talaga. Kasi may mga parts na nakukuha na nating mura. Bumibili rin po ako ng mga parts. Minsan sa Shopee, Lazada. Yan po, pag original kasi medyo mahal. Pero mas maganda pa rin kung original lang ilalagay nyo. May binibilihan din po akong piyesa eh. Kaya yun, medyo nakakamura po tayo. Plus the fact na wala na po tayong tinatawag na technician kasi po ako na po lahat ang gumagawa. Sa mga kapwa ko po owner, ayan po, panoorin yung maigi. Willing din po akong turuan kayo kung gusto nyo. Kung gusto nyo lang pero wala po akong time pumunta sa place nyo. Or kung may pagagawa kayo sa akin, wag po kasi hindi po ako technician. Hindi po ako gagawa ng mga machine nyo. Kung tatawag kayo ng magaling, technician na lang po ang tawagin nyo. Pero kung kayo mismo ang gagawa, through kahit video call, willing po akong magturo. Ako rin po kasi tao ng laundry namin from Tuesday hanggang Saturday. So nagpapahinga lang po ako ng Sunday pag maraming nagpapalaba at Monday po. Yan po yung pinakapahinga ko sa laundry. Ayan, sa ngayon konti-konti matatapos na po natin tong machine. Ayan, tinotornilyo na po natin yung ibabaw. Madali lang naman po. Basta sundin nyo lang kung paano nyo siya binaklas. Tandaan nyo lang. Para hindi kayo malito sa tornilyo. Hindi naman kayo malilito sa tornilyo kasi halos pare-pareho lang naman po yung tornilyo. Pare-pareho yung shape, pare-pareho yung laki. Para para hindi kayo masyadong malito. Kapag binaklas nyo yung front door at saka yung front part ng machine nyo, ibalik nyo na lang dun mismo yung tornilyo para hindi na po kayo mahirapan magbalik kasi ando na siya ilalagay nyo na lang. Yun yung technique na ginawa ko lalo nung unang nagbabaklas ako ng machine na ito. Ganun ang ginagawa ko. Ulitin ko, mahirap magbaklas nitong machine. Ang kailangan lang po natin dito is lakas ng loob. Kailangan malabanan nyo po yung kaba. Lahat po yan. Medyo nakaka-nervous talaga. Kahit ako natatakot eh. Pero ganun pa man, kunti-kunti natutunan ko. Siguro malakas kasi yung fighting spirit natin at saka medyo namamahalan din ako sa mga technician. Minsan nga ganito ginagawa ko, minsan bibili ako ng parts sa supplier, sa isang supplier. Pero yung supplier na yun, sila mismo gumagawa ng machine. So bibili ako ng parts sa kanila, tapos tinuturuan nila ako mismo. Minsan sa through video chat, ituturo nila sa akin. Kaya lumakas lalo yung loob ko. Ayan, medyo natatagalan ako sa ibabaw. Actually, madali na lang yung ibabaw na yan, pero nahirapan pa ako. Yan, hindi naman po kasi ganun kamura kung yung mag-maintain ng machine, lalo tong machine ko medyo may edad na. Pero konting diferensya, ginagawa ko na siya kaagad para hindi na lumala.
Ayan, medyo yung ibabaw nahirapan pa po ako. Pero yan na yung pinakamadaling parts. Natagalan lang ako dyan. Muli, sa mga padi ko dyan na may mga laundry, pwede ko po kayong turuan sa maintenance po. Ayan, para po hindi na po kayo tumawag ng technician, medyo mahal. Ayan, binubulong ko lang sa inyo. Medyo mahal ang mga technician. Kasi alam nila yung laundry is malakas kumita. Malakas nga kumita yan siguro sa mga lugar na ikaw lang ang laundry. Pero pagka marami ng laundry sa area nyo, naku, swerte na kung kumita kayo ng mga 1.5. Tulad sa laundry dito sa area ko dito, medyo marami kaming laundry na dito, kaya medyo pagalingan na lang or pabaitan sa mga customer. Ako kasi yung unang laundry dito sa lugar. So after pandemic, may mga nagsulputan na pagkarami-rami na. Ang maganda lang sa akin, nakapag-build ako ng magandang relationship sa mga nagpapalabas sa akin. That's why binabalik-balikan nila ako. Isa pa, medyo talaga ako, mabait ako sa mga customer. Hindi lang naman sa mga customer, sa mga kaibigan ko rito. Kaya po siguro hindi tayo iniiwan ng mga customer natin. Yan, grabe, medyo natagalan ako sa portion na to. Pero ganun pa man, kung gusto nyo talagang matuto, tingnan nyo lang mabuti kung paano yung ginagawa ko. Tandaan nyo, hindi po ako technician. Laundry owner din po ako tulad nyo. Pero dahil sa malakas talaga loob ko, ayan, gumagawa na rin po ako ng machine. Kaya nga sa mga padi ko dyan na may mga laundry, gayahin nyo po ako para hindi na po kayo magastusan sa mga maintenance ng machine nyo. Ako na rin po naglilinis nito pagka medyo marumi na. Ang susunod na gagawin ko, baka mag deep clean ako ng aking mga washer, pero isa-isa lang. Susunod na video yun siguro, once na napagdesisyonan ko ng mag deep clean. Medyo madugo na yun, pero feeling ko kakayanin ko naman po. Yan, medyo okay na siya. Ibababa ko na yung hood. Ayan. Natapos din sa wakas. Medyo matagal lang po yung video. Kasi po, para makita nyo at matutunan nyo po ito. Siguro point by point, ayan, may nakakalimutan pa ako, sabi sa inyo eh. Ganon talaga, hindi po kasi ako technician. Ulitin ko, hindi po ako technician. Malakas lang talaga yung loob ko. Ganon lang talaga kalakas loob ko. Siguro, nung tinayo ko tong business na laundry na ito, that was 6 years ago. Yung 3 years doon, inasa ko sa technician yung machine namin. Pansin ko, sabi ko, ang laki, ang mahal. Isang gawaan minsan, lalo sa drain pump, minsan gumagastos ako ng halos 3,500, 4,000. Siyempre, mga technician, kailangan din nating lambingin yan. Sa pag may meriendahin pa natin, bibigyan pa natin ng tip. Kaya medyo talaga malaki. Kasi mga technician, hindi ka uunahin yan pag hindi ka malambing sa kanila. Walang mga tip, walang merienda na ako. Sisiguraduhin ko sa'yo, susunod na pagpapagawa mo dyan, ikaw na yung huling pupuntahan nila. Kaya ini-encourage ko po yung lahat ng mga laundry owner, kung may mga padiman ako dyan, ini-encourage ko kayo na mismo gumawa ng mga machine nyo.
madali lang to. Sinasabi ko sa inyo, madali lang siya. Yun lang, kapag ka hindi ka talaga technician, mabagal ka, pero okay lang. Sinisigurado ko naman sa inyo pag natutunan nyo to. Laking ginhawa. Laking ginhawa talaga. Lalo kung hindi naman kayo na ganong kumikita. Kasi ang problema dito sa business po natin, pagka may nakakita na medyo patok, gagayahin. Lalo ngayon, marami nang nagpipinance na mga lending. Pinipinance na nila itong laundry machine. Yun lang, medyo mapapamahal talaga. Ang tatlong machine, umaabot ito ng mga 800,000. Unlike kung ikaw na lang ang bibili, kung ikaw ang mamumuhunan, siguro mga 450,000 lang. Ayan, konti na lang, matatapos din. Konting-konti na lang. Ayan, medyo nahirapan tayo. Actually, ginawa ko to ng halos kalahating araw. Ganong katagal. Pero kung yung technician ang pagagawin mo rito, siguro wala pang isang oras tapos ito. Pero nasatisfy naman ako sa trabaho ko kasi matagal nga. Pero ako naman ang gumawa. Kaya medyo satisfied talaga ako. Hindi na ako nagbayad ng technician, isa pa yun. Sa mga susunod na araw, bibilis din ako dyan. Maniwala kayo. Maingat kasi ako trumabaho lalo pagdating sa ignition. Napakasela ng ignition na yan. Konting diferensya dyan, baka mabasag. Di sayang na yung 2,000 pinambili ko ron. Kaya dahan-dahan lang, matatapos din yan. Yung machine ko pala rito is 3 washer at 3 dryer lang din po. Tapos nag-pandemic kaya medyo nahirapan po kami. Ang baba ng sales namin ng pandemic, pero nakasurvive naman. Nakasurvive kasi medyo ang una ko kasing ginawa is nag-ipon nung malakas pa yung laundry namin, nag-ipon ako nung nag-ipon. Tapos nung nag-pandemic, lumabas lahat ng ipon. Pero ganun pa man, nakasurvive kami sa pandemic. Until now, open pa rin po yung laundry namin. Yun lang, marami nang gumaya. May mga ewan ko, paano ba ito sasabihin, medyo naapektuhan din kasi kami ng mga nagtayuan ng mga laundry dito. Pero hindi pa rin kami pahuhuli sa kanila. Tulad nga ng sinabi ko, maganda yung naging pakikitungo ko sa mga customer po namin. Kaya siguro hanggang ngayon, andito pa rin sila sa akin. Yan, nakakalimutan kong ikabit yan. Yung loob na yan, kaya medyo natagalan. Hindi ko na maipakita yung video kasi nasa loob siya Pero yan yung yung lint. Ano ba tawag dito? Yung lint cover ata yan. Yan yung kinakabit ko dyan. Yung ano sir, yung mga sabihin. Yan, finally matatapos na. Wow. Ano ko ba't nilagyan pa ng tornilyo lagay ito? Wala namang silbi dito Yun, matatapos na rin. Walang ano ito Walang gamit yan. Ano ko ba't nilagyan pa ng tornilyo? Bali, tiyaga lang talaga. Ang pagla-laundry is tiyaga. Marami lang. Ako yung owner, ako yung laundryman, ako rin yung technician. Roll into one. Baklas ko to, nakatusok lang siya. Wala akong wala. Talaga. Sa pagiging laundryman ko, marami na rin ako na-experience dito. Kung paano namin na ibabalik yung perang mga naiwan nila. Kung paano kaming inaway ng mga customer, yan, lahat yan na-experience po natin. Ayan, tapos na. Ayan yung lint protector ata tawag doon. Ayan, maamoy na siya. Ibig sabihin, yung ginawa namin, nahihirapan natin.
Ito yung pinalitan nating ignition. Magtataka siguro kayo, hindi naman siya bali. Pero kasi may dot na siya ito, oh. Yan. Kaya ayaw niya nang uminit.